Yung takbo ng iyong kaisipan ang magdedetermine sa magiging takbo ng iyong buhay. Gusto mo bang baguhin ang takbo ng buhay mo? Kailangan mong unahing baguhin ang takbo ng iyong kaisipan. May good news po ako sa inyo mga kapatid. You have a mind. What a great news. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa, okay? You have a mind. What does it mean, Pastor? Lahat tayo ay may isip. You may not be using your mind. You may be out of your mind. But thank God, you have a mind. So, ibig sabihin mga kapatid, kung meron tayong kaisipan, ibig sabihin, pwede nating baguhin ang direksyon, trajectory ng ating buhay. Bakit mga kapatid? Sapagkat yung iyong kaisipan ay may kakayahan sa tulong at grasya ng Panginoon, na ang sabi ng scripture na binabasa natin, huwag kang mag-alala, imbis na mag-alala ka, manalangin ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Kanya, at kapag ginawa mo ito, yung kapayapaan that exceeds our understanding, yun ang magbabantay sa iyong puso at sa iyong kaisipan. Because you change the way you think. Your tomorrow doesn't have to be a repeat of yesterday. Let me repeat. Because you are very intentional in the way you think, your tomorrow will not be a repeat of what happened to you yesterday. Ibig sabihin mga kapatid, pwede mong baguhin ang takbo ng iyong buhay. Hindi na ho natin kailangang i-emphasize pa that the battleground is in the mind. There is a war going on between our ears. There is a war going on inside of our head. And I can speak from my experience because I've had this experience and I recognize the war that is going on with our minds. Kasi totoo naman po talaga na mahirap ang buhay, that life is overwhelming, na minsan na-overwhelm tayo sa sobrang tindi na mga pressure na posibleng pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Naramdaman ko at naranasan ko based on my own personal story na darating ang pagkakataon minsan sa buhay natin na makakaramdam ka ng overwhelming sense of hopelessness. Yung pakiramdam po ba na parang wala ng pag-asa? Na lahat ng tagumpay na iyong naranasan, yun na talaga yun, at wala ka ng tagumpay na mararanasan sa mga susunod pang panahon. Kaya po siguro maraming tao ang nawawalan ng pag-asa sapagkat sa kanilang pananaw, lahat ng blessing na gustong ibigay ng Lord, naranasan ko na. Meron pa bang susunod? Meron pa bang pag-asa na gustong ibigay ang Panginoon? Buhay na mas maayos na gustong iparanas ng Panginoon sa ating buhay? Kung maaalala po ninyo mga kapatid, that even the godly, even the biblical heroes, yung mga taong hinahangaan natin, ay naka-experience din ng ganitong pakiramdam. Everyone has the potential to feel this way. Prophet Elijah, for example, last Sunday, ano sabi ni Prophet Elijah? Lord, I've had enough. It's too much for me. Hindi ko na po siya kayang i-handle. Grabe na po yung pressure. Take my life. Si Elijah mismo na propeta, na malapit sa Panginoon, messenger pa ng Diyos, ang nagsabi, Lord, bawiin mo na ang buhay ko. Grabe na po ang aking mga pinagdadaanan. Bakit? Even Elijah, yung tao na messenger ng Panginoon, is it as if he cannot find hope anymore, na ito na ang magiging dulo ng kanyang buhay. So let me just preach to you mga kapatid, at gusto ko lang ipaalala sa inyo, hindi po dapat tayo magpalunod sa anumang stress na ating pinagdadaanan. You don't have to live a life of anxiety. You don't have to be overwhelmed by the fear that you are facing and the fear that you are feeling right now. Anumang boses ang naririnig mo sa iyong kaisipan that is not aligned with the Word of God, meron kang authority para palayasin ang lahat ng ito kasi ang isip na yan ay regalo sa iyo ng ating Panginoon. Sasabihin sa iyo ni Satan, hindi ka mahal ng Diyos, nakalimutan ka na ng Diyos, at ikaw naman mararamdaman mo yung rejection, mararamdaman mo yung loneliness. Ang sasabihin ng kaaway sa iyo, buti pa sa ibang tao may plano ang Diyos pero sa iyo wala. Ang sasabihin ni Satan sa iyo, wala ka ng kinabukasan, you are a mistake, you are a failure. But let me just say this to you mga kapatid, lahat yan ay pawang kasinungalingan. Sapagkat mahal tayo ng Diyos, nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. In fact, the presence of that voice in your head na mga negative thoughts is a sign that you are under attack.
mentally. Ibig sabihin mga kapatid, yung presensya ng boses na ating naririnig is an indication that the devil is at work. But we thank the Lord. Kung may presensya ng kaaway, nandun din ang assurance ng presensya ng ating Panginoon. That you can be free from every mental torment that you are facing right now. Na yes, sa iyong pananaw wala ng pag-asa, but with Jesus, there is no hopeless situation. There is no hopeless case in Jesus Christ. Can I get an amen mga kapatid? Palapakan natin ang ating Panginoon.